Tapos yan, may gagamot pa tayo kasi wala eh, nabigyan tayo na may halik. Uy, magandang buhay. Darag farming tayo na naman. Ayan, ako po ay natutuwa. Uy, malinis na dito. Tinira na ni Kongkong. Ang sipag. Ganda na ng mga sili natin. So ayan, ngayon pag-uusapan natin yung bakit darag chicken ang aking pinili. Ayan, para naman ano tayo, focus tayo sa farming. Susunod naman, Muscovy duck naman ang i-feature natin. Ano ko naman sa inyo kung bakit nag-decide na ako na tanggalin na natin yung kalapate. Mga personal reason ko na din. At the same time ay ayun nga switch, di ba? So ayun, ngayon dati po kasi ayan, itong area na to puro manukan natin yan. Alam naman ng iba natin mga viewers. Ayan, ito manukan po yan, kaya naka net yan. Ngayon, dahil may conflict sa ating lechon house, pinatanggal ko kasi napansin ko, sabi ko, pag dumadaan dito may amoy, lalong lalo na po pagka yung mga, minsan may mga eggs na hindi na nalimliman, yun medyo may amoy-amoy, mabaho. So dadaan dito yung mga customer natin, naaamoy nila. So ayun, sabi ko ano na, Kong, ano na natin to, mamaya maglalason tayo sa langaw. Ayan, so ayan, dito yan po yung ating kulong. Ang ganda ng mga ating ngayon, ayan, ating paitlugan. Ngayon, ito po, ang laman nito is African Nightcrawler na lang. Magbuhos ka pa kaya ng iba? Basahin mo na maigi. Meron ba umakyat mga bulate? Ha? Ayan, African Nightcrawlers po ang laman yan. Ngayon, sabi ko, sayang naman po yung paligid natin kung bibitawan ko yung mga manok. So naghanap po ako ng area na hindi naman makaka-istorbo at hindi maapektuhan yung ating lechon house. So awa ng Diyos, nakahanap ako. Sabi ko, ito kasi dati katambak lang dyan yung mga tangsanga-sanga, mga kahoy na sabi ko, linisin natin. Dito ako mag-uumpisa ng darag farming. Ngayon, dati yung mga manok natin dyan is halo-halo. So kumbaga chop suey. May parawakan tayo, meron tayong mga ordinary native chicken na chop suey na hindi na malaman kung anong lahi, anong breed, at meron tayong darag, may parawakan. Excuse me. Ngayon, nag-decide ako na purong darag po ang ating alagaan kasi may market po siya. Ngayon, yung area na to, ikukulong po muna natin. Dito sila, aayusin natin yan, lilinisin natin. So naandyan, parang free range sila dito. Ayan, free range pa rin naman kung sakali, di ba? Yun nga lang, medyo pero ang laki po ng area. Kulang-kulang siguro mga 1,500 o maybe 1,000. Ano ba to? 50 times siguro 50, 55 00, 525, almost 2,000, mga 2,000 square meter, 1,500 to 2,000 square meter po ang kanilang gagalaan. Kasi ito 50 plus ano po ito, meters itong nandito, yung length, width ng aming lupa. So times, sabihin mo ng gano'n nga, so 2,500, mga almost 2,000. So ayun, ganun lang mag-compute. Length times width lang naman yung rectangle. So ayun, sabi ko dito na lang muna ako mag-start ng darag, tapos dito pagagalain natin after pag dumami na po sila. Ngayon tatanungin niyo ako, ilang piraso ba ang sinimulan ko? Kasi ang target ko po is next year
ako po ay makapag-produce na at makapaglabas na po ng, wala namang patay, kinakabanta. Yan ang ano, yan ang pag may alaga ka. Pero wala naman tayong ano, so far so good naman. So ayan, medyo nagagamot tayo ng konti. So ilan bang starting natin? Kung may target tayong next year, marami na po tayong makakapag-produce na tayo ng, kasi ang target natin na makabenta, kasi marami po yan. Ang manok po ay pwede kang magbenta ng, siguro yung iba kasi fertile eggs nagbebenta pa, pero sa tingin ko mag-start tayo sa sisiw. May mga bumibili po sisiw, day old pa lang may bumibili na, or yung mga 2 months old meron naman. Tapos meron naman ng mga tryo, yung ready to breed na, yung RTL na tinatawag, ready to lay, meron din po siya. And the last is meat. So mostly ang meat po yung mga lalaki, kasi mas malalaki siya. Yung mga binatilyo na tinatawag, 4 to 5 months na yan siguro. Yung mga medyo matanda ng konti dito, yan, mga lalaki. Ang sarap ng buhay. Ngayon yun po ang market natin. Tama-tama, ma-advertise naman natin yan, makakapagbenta tayo ng meat sa mga gustong kong, 'di ba? Let's say, ka farmer, mag-ano na ako, kakain kami diyan, at ganun po magiging scenario niyan. O-order ako ng dressed darag chicken. So ayun, at hindi nyo po matatawaran, although magiging pricey po siya compare naman sa 45 days na, actually hindi na 45 days po yung nabibili sa palengke. Minsan 30 days, 32, 35, mga ganun na lang po. Kaya wala siyang lasa. Parang sumisiyap-siyap pa nga yung mga yun eh. So ganun. Eto, pagugulangin natin yan ng 4 to 5 months. Tapos iiwasan natin na magbigay ng gamot. Kasi ngayon nagagamot po ako dahil meron na pong pagkaano ko, meron ng may tama na po yung nabili natin. So ngayon nagagamot tayo. Pero after that, meron tayong prevention na ibibigay sa kanila, puro herbal. Magtatanim ako ng maraming oregano. Ayan, oregano, garlic, main ano po natin yan. And then luyang dilaw, luya, at ano pa ba, malunggay for vitamins na rin. Tapos i-ferment natin sa suka. And then yun po ang ipapahalo natin sa kanilang inumin, and sa feeds pwede din ihalo. So yun po yung aking effective yun sa kalapate. Actually sabi ko nga, hindi ako nakakaranas ng may mga sakit-sakit ba, pero bihirang bihira po, dahil yun lang ang aking sekreto na hinahalo ko po sa inyo. Tuloy-tuloy lang yun, araw-araw. Pag naglagay ako ng tubig, yun ang ilalagay ko. So sana maging effective din po sa ating mga manok. Although po, inaamin ko, ang manok po is challenging talaga. Hindi po ganon kadali mag-alaga ng manok. Kailangan po natin tutukan. Ayun, yung mga sisiw, yun, bakuna, napaka-importante po ng bakuna. So ayun, ayan, gala-gala sila. I think they're happy. At eto, may ano po yan, may tama yan, binigay sa atin ni brother. Ayan, may ano, may counting ito yun. So dalawa lang naman yan na medyo may reject ng konti, pero the rest ang gaganda. Tingnan nyo naman, ang gaganda po ng pagkadarag. Ayan, tingnan nyo, ang maganda pa sa darag, hindi kagaya ng heritage. Yung heritage tamad, nakaabang lang po sa bibigyan yung pagkain. Ang darag po is talagang ano sila, naghahanap po sila ng kanilang makakain, especially insekto, mga dahon-dahon. So bubuhayin natin yan, Madre de Agua. Mayroon pa naman tayong mga pangtanim. Ayan, hayaan na natin yan. Yan, mga Madre de Agua po. So pwede tayo magtusok-tusok dito ng ilang mga puno din na Madre de Agua. And then azola, ito. So kailangan na nating i-prepare yung kanilang pagkain din na natural food na ihahalo natin sa feeds. Azola at Madre de Agua. Tapos ayan, may Muscovy duck ano din po tayo. Ito naman po is more on fancy.
ang market natin dito, pasensya na po at tinamaan tayo ng ano. Ang market naman natin dito is bebenta natin sila ng mga ganitong age. Ayan. Indonesian duck po itong mga ito ha, hindi po to ordinary duck. Kaya medyo pricey po ito, pero ang ano naman nito is kailangan makapagpalabas ka ng magagandang color kagaya nito. Ayan po, kita nyo yan, ganda. Mga rare colors kagaya ng barred, ano ba tawag, laced. So yan, yung mga ripple, loony, yung mga bagong labas ngayon na ano ng Muscovy. So ayun po, at tayo naman ay excited. Ngayon tatlo, binibilang ko, nasa 24 na pala yung ating hens at tatlo lang yung rooster. Mukhang nag-order ako ng dalawa pa na rooster at 6 na hens. So 36 to 6 to 30 ang ating magiging ratio. Okay na yan. 1:6, tama ba? So 1:6, pwede na po yun. At least yung fertility rate ma-achieve po natin, kasi parang 1:8 parang medyo kulang po ano. At dadagdagan natin. So ayun, actually mura lang naman po ang darag, hindi kagaya ng bibi na yung mga Indonesian umaabot po ng 3,000, 6,000. So may 2,000. Ang darag po is pag live, yung mga ready to lay nasa 600, 700. May mga mabibili kayong tryo 2,000 to 2,500 ready to lay. So ayun, may market po ang darag actually. Ang dami ko pong tinanungan, 70% ng mga tinanungan ko is, bossing, sold out. Bossing, sisiw pa lang. Bossing, kakabenta ko lang. Puro ganun po halos. Ang hirap po maghanap ngayon. Kaya sabi ko, wow, talagang may market. May market po. Ano to? May bulate? Aha. Oh, may bulate Ano to? Hindi. Matalas ang mata natin. Hindi. Sapot lang pala na upuan. So ayun, nagpakuha na pala ako ng dayami. Hindi ko alam kung saan dinala, pero para dito sana yon. Nasaan kaya? Yan. Ito lang po muna ang setup natin. Pero sana pangarap natin itong kahabaan na to ma-occupied natin, kasi magkakaroon po tayo ng brooder. Actually pinaplano ko na yan na yung design ba or future, kasi kailangan yung in any business kailangan mayroon ka ng plano, kasi yun ang goal mo di ba? So ang goal ko is makapagparami po. Ito manet natin yan paikot, maayos natin. So nandito yung mga chicken natin gumagala dyan, dito sila uuwi. So meron tayong, most likely mag-incubator tayo. So ayun po. Tapos ano ba ang tawag dito, maglalagay tayo ng ilang area for brooder. Tapos medyo itataas natin ng konti, kasi ang hinahabol ko din yung malalaglag na feeds, kakainin ng mga nasa ilalim. So wala tayong magiging sayang. Makakapasok din sila doon, makakain po nila yung yung feeds na malalagdag sa ilalim. Tapos mabilis na lang naman po ano ba tawag dito, magpurga sa tubig lang. Tapos ito, so ayan, magdadagdag tayo ng dapuan nila syempre. Tapos maglalagay din tayo ng yun nga, yung brooder, ilang kasi maghihiwalay tayo ng, let's say ito 1 month, 2 months pa lang, sama-sama po sila sa isang area. So pwede tayo kulong din ng isang part na pang mga maliliit pa, hindi po pwedeng ihalo agad. So ganun po may kasi yan may stages. Tapos bago mo ihalo 3-4 months, pwede mo nang ihalo sa malalaki. Tapos lalagyan po natin ng mga singsing yon, mga batches na yan. Kunyari itong born ganito, na hatch na ganito, November something, November 1, ito yung batch na to, lahat kulay orange ang singsing, may record tayo niyan. Tapos
May second batch, ganun. Para at least kung mag-choose tayo ng mga inahin, tapos yung mga hens natin, may mga singsing na rin po yan, yellow, green, and ano, dapat pala pinag-isa-isa ko. But anyway, may record naman tayo. So, yung mga susunod, pwede naman natin palitan yan eh. Mabilis lang naman. So, ayun po, gagawin natin. Kaya, hopefully, nandito lang naman ako at yun po ang ating magiging, at least nag-i-enjoy at the same time. Malay nyo, maging additional tawag dito, magka-income para sa atin dito sa farm. Parang ganun, ano? So, ayun po ang plano ko. Ayun, laki naman ng area. Sa tingin ko kaya naman pong mag-alaga ng marami. Huwag lang tayong mapipeste. Yun po ang ating iniiwasan din kasi talagang medyo challenging po ang manok. At sa tingin ko kailangan lang na disinfection, magdi-disinfect tayo, tapos vaccine, napaka-importante po. Magba-vaccine tayo. Then, yun, ano na lang sila, puro herbal na ang ibibigay natin, lalo-lalo na po sa mga pangkatay kasi ayoko din magbigay ng, 'di ba, ng bugbog sa gamot. Kaya nga tayo nag-aalaga ng native chicken para less antibiotic, 'di ba? Kung mayroon man tayong pinapakain na let's say, tsaka bibili po ako ng ng mais pagka ganon. Bibili tayo ng maraming mais at hahalo natin 'yan. So, let's say 30% corn, may feeds tayo, and then azola. So, tayo na po ang magko-combine. Titingnan ko yung kanilang magiging katawan. Pag okay naman ang katawan nila sa ganon, i-maintain natin. Kung mas maganda, kung mas marami ang azola kasi malaki naman po yung area natin. Yun nga lang, talagang kailangan ayusin yan. Kailangan po mabubungan yan ng net, shading net para hindi po gaanong mainit. Yun lang naman ang kailangan dyan. So, ayun. Tingnan nyo, happy ang ating mga manoki. Tayo naman ay magpapakain na ba? Kumain na sila kasi nag-iwan ako dito kagabi ng pagkain. Tapos yan, may gagamot pa tayo kasi wala eh. Nabigyan tayo na may halik. Pero mukhang pagaling na rin naman. So meron tayong oregano and garlic together with L-spec. Ayan, mukhang okay na. Pagaling na kasi mga 5 days din yan, 4 to 5 days. Yan, tingnan nyo, meron pa din. Ito, yung may mga green na singsing, yung mga bago. Ayan. Pag-observan po kayo sa inyong mga manok. Di lang basta pagbuhos ninyo, iiwanan na ninyo. Titingnan nyo kung magana bang kumain, pumipisik ba, mahalak ba, gaya yan, ayan, nakahingal. Pero maganda, malakas po kumain. So, ibig sabihin, habang ginagamot natin, hindi sila nananamlay sa pagkain. Yan naman ang importante. Ayan, iwan na natin. Ayan, tuloy natin ang kwentuhan. Dati naparami ko din po yung aking mga manok. Kaya lang hindi ako gaano nag-concentrate kasi ang ginagawa ko noon, alam niyo na, medyo busy. So, ang ginagawa ko, pangkatay-katay lang namin, pamigay, mga tropa. So, ngayon, anuhin na natin na pang business. Pero nandiyan pa rin naman ang tropa, di ba? Di naman mawawala yan eh. Pero ito, for business talaga, anuhin natin. Kaya nga pure darag po ang ating although ang darag po, ito po ang disadvantage sa darag, medyo maliit siya. At ang advantage naman ng darag, the most tastiest native chicken of the Philippines. Yan po ang yan ang pinaka famous na breed ng native chicken dito sa Pilipinas. Meron din Parawakan, Basilan, yun medyo malalaki, pero hindi po nila matatalo ang lasa ni darag. Yan po ang ginagaranti ako sa inyo. Lalong-lalo na kung ang kanilang environment is like this. 'Di ba? Nakakagala, insekto, grass,
and grains. Ayos na ayos po yan. Yan po ay ginagaranti ako sa inyo. Dito, yan ang naging problema natin is, yun nga, masyado pong malilim, di na napapasok ng araw. So ang nangyayari pag hindi po napapasok ng araw ang inyong kulungan, ay dapuin po ng sakit dahil nag-accumulate yung mga bacteria, viruses dyan. So pinaka the best po talaga, kagaya po nyan, may galaan sila, so uuwi lang sila, pero pag gagala po sila para maghanap ng pagkain. Yung mga ipot, mga mami-minimize po doon. At the same time, pagka sumikat na yung araw, ang maganda kasi nakaharap po sa east. So sabi ko, napakagandang napakagandang location kasi yung araw po, masisilip ng araw yung kulungan. Tapos gagawa na lang tayo na pagka maulan, ibababa. So may plano na po yan. Actually nakaplano na po yan sa aking isipan. Kaya hopefully maging okay naman. At sa tingin ko, may experience naman na tayo sa pagmamanok. Hindi naman tayo baguhan. Lalong-lalo na po yung bibi. Mas mabilis alagaan yan. Ang bibi, ang kailangan nyo lang po yan, pag nakapagpapisa kayo, don't forget the B1B1 vaccine. Yun lang. Tapos tamang pakain, linis, yun na. Yun na yun. Mabilis po. Mabilis ang bibi. Kaya sinasabi nila, yung iba nga hindi nagbabakuna. Pero pag tinamaan po kayo ng Newcastle disease, ay patay kayo. Ubos ang mga juvenile ninyo. Kaya yun, kailangan, ina-advise ko din. Kailangan niya pong magbakuna. So, ayun. Babalikan natin at meron tayong darating pa na yun na yung final. 6:30. 6 roosters and 30 hens. At hopefully by next year, early next year, meron na po tayong mga pinapagala dyan na March or February, baka makapaglabas na po tayo ng, kasi June ngayon, June, July, August. Sabihin mo na August, mag-start na po mangitlog yung mga yan. August, so September, October, November, December, January, Feb. 5 buwan na po. February, meron na tayong meat. February, March, meron na tayong mailalabas na meat. So ayun. Ayan. Kailangan sana natin i-isolate yung ibang may halak-halak. Kasi ito, 30, ang magiging total po nito is 30 hens at 6. Hindi na deliver ngayon kasi huhulihin pa daw. So, inoobserbahan ko naman, medyo gumagaling naman na po yung kanilang pisik at halak. Kaya sabi ko, kailangan pa ba nating i-isolate? Siguro hindi na. Titingnan natin. Kasi halos lahat naman po nakakainom na eh. Hopefully wala namang mahawa. Ayan. Mahirap daw pala gamutin. Ayan, shoutout pala kay Brother Randy Meneses, ang ating manok expert na ating consultant din syempre. Kaya sabi ko nga sa inyo, medyo mahirap. Kahit po siya, sabi niya, isa daw sa pinakamahirap ang gamutin yan kasi yun nga, pabalik-balik. Yung kinuhanan ko pa naman nito, kumuha doon, ulit ako kumuha kasi mura, 350. Ayun, yung mga medyo kaliitan lang, pero mura na po compare sa iba, nasa 400 to 500. Sabi ko mukhang kaya namang gamutin siguro. At sinabi ko naman sa kanya, sana wag na po yung may halak ako. Tapos yung rooster, doon na rin natin kukunin. Diba? Dalawa. Pinalitan ko ng Integra 2000, yung medyo yung crumble. Ayan. Uy, talaga naman. Ang sarap-sarap panoorin. Lalo na po pag marami na to. At magha-harvest na tayo ng itlog. Ay, sinasabi ko sa inyo, napakasaya. Huwag naman tayong tamaan ng sakit.
Pero yan, kakain naman. Ginagamot naman natin. Tsaka may suporta tayong herbal plus yung ano, siguro naman makukuha na yan. Iba okay na yun. Sana. Tapos silipin natin yung ating bibi. Dahil hindi natin napuntahan yung bibi. Ang ganda nung ano. Sabi ko ang hirap din pala mag-set up ng yung mga bibe. Ang hirap po kumpletohin. Ngayon naghahanap ako. Nag-message ako kay Manang Bet. Pangasinan pa. Gusto ko yung ano niya, yung white head na black na jumbo line. Kaya lang puro daw sisiw, hindi ako gaano napapansin, gawa ng sinabi ko nga malayo nga ako, Pampanga. Pero willing naman nating ipalalamove yung kung 10 ducklings siguro, di ba? Makakuha tayo, ipalalamove na lang natin, rider. Medyo mahal nga lang, pero kaysa pupunta ka doon, Natividad, Pangasinan, layo. Natividad, Pangasinan, makulimlim na naman. Teka, palit tayo ng tubig. Hindi ko pala napakain to, pero puno naman yung kainan yan. Maganda na din, minsan nagugutom-gutom sila kasi pagka ganito talaga, gandang ganda ako. Yan, oh. Ito maganda din to, ayun din. Ito 3 Milencio, Crazy Duck, MK, tapos ito kay George something. Kalimutan ko kasi yung mga pangalan ng mga page nila kakaiba eh. Crazy Duck, basta ito Milencio yan. Yan, tatlong yan. Tapos baka hindi na natin i-breed ito, baka duda ako, parang kapatid eh. Ihiwalay natin yan. Ayun na, kain na sila, kain. Kalimutan ko lagyan ng ng pangsahod yung sa kalapate, kulungan ng kalapate, para yung matatapon na pagkain nare-recycle natin. Magandang pagsamahin dahil ito babae po ito. Ayun, tsaka ito. Pwede. Or yung aking hen din pala yun, hen din po. Nano lang natin. Ayun, pwede yun. Tsaka ito. Maganda ang ilalabas siguro. Ano din po, experiment. Kailangan nyo mag-experiment. Pag nakuha nyo na yung magandang combination, stick na kayo doon. Kasi yung minsan, yung genes, tumatama talaga sa gusto nyong palabasin na kulay. Minsan black, may lalabas brown. Kasi may ano pa siya na brown. So, ganon. Kaya, mahirap din po. Kaya, mahal din. Pagka maganda talaga yung kulay. Meron nga akong inaalok sa akin. 11,000 nga yung ganito lang. Pero medyo mas maganda talaga dito yung kulay. Kasi may maliliit siyang, sabi ko hindi ko kaya. Tapos meron naman na 6,000. Ganun din, kaya lang maliit pa, hindi pa talaga sigurado. Malay natin, unti-unti lang. Ayoko naman pong biglain. At 'di ba? Mas maganda na yung pakunti-konti. Basta yung binibili ko na whitehead sana makuha natin. Whitehead. Ayan. Oops, sarado na natin. So ayan po, maraming salamat. Ayan po ang natin. Sideline lang po itong baby. Pero yung natin is darag. Yun po yung ating main din. Kasi sa tingin ko mas malaki po ang potential. Although ito, pagka nakapagpalabas ka talaga ng magagandang kulay, sure ball yan.
fancy. Sureball yan. Yun nga lang talagang malaki po ang puhunan. Hindi kagaya ng sa darag. Magkano lang, no? 300 each. Ito po kasi 2,500, 3,000. Maliit pa. So, ano lang, tiyaga-tiyaga lang tayo. Tingnan muna natin yung mga magpapalabas natin. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay. Gandang tingnan ng aking mga manok.